Matapos ang aming maghapon sa kanyang opisina, busy ito sa kanyang laptop, ako naman ay nasa kanyang tabi lamang. Si James ang nagdala ng aming pagkain. Maraming pagkain ang pinabili nito sa kanyang sekretarya, pero iisang plato lamang ang ginamit namin. Nakakainis man ay wala na naman ako magawa kundi subuan ito. Iisang kutsara lamang ang gamit namin na para bang magjowa kami. Nakauwi kami na maayos at sa mansyon, ni Dustin kami naghapunan. Matapos ko maglinis ng katawan ay mabilis akong umiga at tinawagan ng aking mahal na anak. Matapos ang 2 oras na video call ay nakatulog ako ng mahimbing. Sa aking panaginip ay ramdam ko na naman ang taong pamilyar sa akin. Muli ay hinahalikan niya ako. Nang mapadilat ay wala naman ako napansin na kakaiba sa aking kwarto. Kaya nagtalukbong na lamang ako ng kumot at muli ay nakatulog. Dustin's person-over voice. Maliksa akong lumabas ng kwarto ko saan natutulog si Tanya. Muntik na ako mahuli sa aking paghalik sa kanya. Naadik na ako sa labi ng sweetheart ko. Parang ayoko nang mabuhay kung hindi ako makakahalik sa masarap niyang labi. Kaya kahit lagi itong napapasamangot sa tuwing ninanakawan ko ito ng halik, ay para bang lumilipad ako sa alapaap. Nangiinit din ang katawan ko sa tuwing nakikita ko siya. Simple man ito manamit ay hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-init. Gustong gusto ko na siya ulit makuha at maangkin pero kailangan ko munang maghintay at para sa mahal ko'y magtitiis ako. 4 na taon na ang lumipas pero hindi na ako naghanap ng ibang babae matapos ng gabing iyon. Tiniis kong ilang taon at hinanap siya. Dahil nandito na siya sa aking poder ay hindi ko na siya papakawalan. Bumalik ako sa aking silid at mabilis na tinawagan ng kaibigan ko na si Lander. Matapos ang 4 na ring ay sinagot din ito. Shit! Ang tagal mo sumagot! Singhal na bungad ko dito. Soul! Storbo ka! Hindi ka makapaghintay! Hiyaw naman ni Lander. I don't care! Ano nang balita sa pinapagawa ko? Hanggang ngayon wala pa ako natatanggap sa'yo. Asar na wika ako dito. Pwede ba? Ilang araw pa lang ako dito. Naghahanap ako ng buwelo. Masyadong excited. Soul. Pakihanap nga yung taong adik at maraming tato na umaaligid sa anak ko. Hindi ako natutuwa nagbibigay daw ito ng kung ano-ano sa bata. Malaman ko lang kung sino yan, ililibing ko siya ng buhay. Kago mo, Dustin. Anong adik at maraming tato ang sinasabi mo? Ako lang naman ang nagbibigay ng candy sa bata. Kago. Ginawa mo pa akong kriminal? Ang magandang image ko? Halos mabingi ako sa lakas ng mura nito sa kabilang linya. What? Ikaw pala yun? Gulat kong tanong at sabay bumunghalit ng tawa. Halos makit ang tiyan ko sa kakatawa habang nasa kabilang linya naman ay walang habas na nagmumura. Paano mo nalaman na nagbibigay ako ng keda sa bata? Inuunti-unti ko pa nga lang na hinuhuli ang loob ng anak mo, kung anak mo nga siguro yun. Pang-iinis na sabi nito. Para bang sinabi nito inaangkin ko na ang bata na sarili kong anak. Dahil narinig ko nag-uusap si Tanya at ang kanyang kapatid na si Tina? I don't think. Yes, she's Tina. Mabilis na sabat nito. Yeah, sabi niya, ang nagbibigay ng puro matatamis sa kanyang pamangkin ay adik dahil maraming tato. Shit, ngayon ko lang na-realize na ikaw lang naman ang naliligo ng tinta sa dami ng tato. At meron pa, ang tawag pala sa'yo ay Yossi Boy. Pang-asar ko dito. Damn you, halos hindi nga ako makalapit sa kanila sa sobrang sungit ng babaeng iyon. Sayang, sobrang ganda pa naman niya kaso sobrang sungit at suplada. Tapos tingin pa pala niya sa akin ay adik. Himutok nito na para bang sumama ang loob. Dimwit, mukhang tinamaan ka. Sabagay, ang ganda-ganda ng ate niya eh. Ilabas mo na lang nakamamatay mong karisma sa kanya. Kahit hindi mo sabihin ay matagal nang nakalabas. Sabay tawa nito. Siguro na may nakuha mo ng ibang info ng pamilya niya, pati na rin sa anak ko. Seryosong sabi ko. Just check your emails. Naisan ko na ang litrato ng anak mo. Nagpunta na rin ako ng ospital para sa DNA testing, kaya maghintay ka na lang. Napangisa ako sa sinabi nito. Ilang weeks lang ang paghihintay at aalukin ko na ng kasalang sweetheart ko. But I need to tell you something, Dustin. Seryoso ang boss nito na ikinabangon ko sa aking higaan. What? Her family is heavily in debt. Nakasangla ang farm nila sa isang mayaman tao dito sa kanilang lugar. It started when she gave birth to her child 4 years ago. Nakikinig ako sa kanya. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na pakiramdam habang nakikinig sa aking kaibigan. 1 linggo siyang nakoma sa loob ng ospital dahil nahirapan siyang manganak at naubusan ng dugo. She almost died. Kaya naisang lang kalahati ng farm nila sa pagkaka-ospital niya. But then after a month,
Her father needed surgery because of a heart attack. Kaya naisanglanan ng tuluyan ang kanilang lupain. Na hanggang ngayon ay palaki ng palaki ang interes dahil sa tagal ng pagkakasangla. But good thing is, pinapayagan pa ang tatay nila na makapag-ani sa kanilang lupa. Mahabang paliwanag nito. Ako naman ay halos matulos sa aking puwesto. Bigla ay nanikip ang aking dibdib sa aking nalaman. Hindi ko alam na ganoon na pala ang nangyari sa aking minamahal. Bayaran mo siya, Lander. Kahit doblehin ko pa ang bayad. Bukas na bukas ay ipadadala ko ang payment. Siguraduhin mo lang na hindi nila malalaman na bayad na ang kanilang lupa. I knew it. Alam kong gagawin mo iyan. Yes. Thank you, Buddy. Mabilis na nagpaalam ito sa akin. Ako naman ay umalis sa aking kama at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa aking opisina at inayos ang dapat na ayusin. Nang matapos ay mabilis kong binuksan ang files na pinadala sa akin ni Lander. Halos mapatalo ng puso ko at lumaki ang aking ulo sa aking nakita. She's my daughter. Mahina ako sambit. Tinitigan ko ng husto ang nasa larawan na halos hindi na ako kumukurap. Alam kong anak ko ito dahil sa hugis ng mukha nitong parang anghel, mga matang matatalim at kakulay ng aking mga mata, her little pointed nose and her beautiful smile. Tom, she is my daughter. Mabilis na tumulong aking luha. Ganito pala ang pakiramdam ng lukso ng dugo. Hindi ko na kailangan ng DNA dahil sa puso ko'y alam kong tunay ko siyang anak. Matapos ang ilang minutong pagkakatitig sa aking anak ay nakita ko pa ang ibang mga stolen shot ng aking anak. I'm so happy every time I see her little sweet smile. Gusto ko siyang halikan at yakapin. Hinayaan ko lamang na tumulo ng gustong aking mga luha sa saya na aking nararamdaman. Binuksan ko ang isang files at mayroong mga video. Halos ayoko nang kumurap sa aking pinapanood. Kuha iyon 4 na taon na ang nakalilipas. Kuha sa CCTV ng ospital kung saan nanganak si Tanya. Kitang-kita ko ang sakit sa kanyang magandang muka at hawak nito ang malaki nitong tiyan habang kasama nito ang magulang at kapatid nito. Sa isa pang kuha ay nakita kong inilabas ang isang sanggol ng isang nurse kasama ang kapatid nito. May iba pang video na nakita ko na nauna nang inilabas ang anak ko at naiwan ng kanyang ina na alam kong nahirapang manganak dahil ipinasok ito sa ICU. Gusto nang sumabog ng aking puso sa sakit habang pinapanood ko ang paghihirap ng aking pinakamamahal. Kung pwede lang sana ibalik ang ilang taon na lumipas. Sana pala hindi ako sumuko sa paghahanap sa kanya. Kasama ko sana siya noon. Binasa ko ang birth certificate ng aking anak. Name? Tricia Kaz Cortez. Birthday, maging ang birthplace nito. Mother? Tanya Cortez. Father? N.A. Matagal bago ako gumalaw sa aking pagkakaupo. Masaya ang pakiramdam ko dahil alam kong anak ko ang anak ni Tanya. Lungkot din ang nararamdaman ko dahil sa wala man lang ako magawa para sa pinakamamahal ko. Ngayon gagawin ko ang lahat. Babawiin ko ang bawat oras, araw, buwan at taong lumipas. Lahat ay gagawin ko para sa magiging pamilya ko. Hindi ko na namalaya na mag-uumaga na pala. Wala akong ibang ginawa kundi ang titigan lamang ang mga larawan ng aking anak. I will let my mom and dad know about this. I want to know them that finally, I will have my own family. Tanya's personal voice. Mabilis na lumipas ang mga araw na nagdaan. Isang linggo na rin akong kasama sa mga lakad ni Dustin. Sa opisina man at sa mga meeting at para akong anino niya na hindi ko mawari. Nakakahiyaman sa iba lalo na sa kanyang mga tauhan na madalas kong napapansin na lagi nagbubulungan sa tuwing magkakasama kami. Nasanay na rin ako dahil palagi ding nakahawak sa aking kamay si Dustin na para bang takot na mahiwalay ako sa kanya. Katulad ng dati ay palagi ako nagpapakain sa kanya na iisang plato at kutsara lamang ang gamit. Maski ang baso ay iisa lang din kung saan banda ko iniinom ay gagayahin niya din na parang tanga. Ang mas nakakaloko pa ay ang walang katapusan niyang paghahalik sa akin. Habang tumatagal ay mas lalo siyang nagiging sweet sa akin. Ako naman ay tao lang na marupok. Konting hibla na lang ay malapit na akong bumigay sa may init niyang yakap at halik. Pero ramdam ko sa kanya ang respeto na ibinibigay niya sa akin. Masyado na ako nahuhulog sa kanya na kahit hindi ako nagsasalita. Ipinapakita ko na lang sa kanya ang pag-asikaso na para ba kaming mag-asawa. Ang hindi ko lang gusto sa kanya ay ang pagiging seloso niya. May tumingin lang ako mausap sa akin ay akala mo maninipa na ng tao. Para siyang baliw pagka ganoon. Kaya ang ending ay nag-aaway kami. Pero dahil hindi niya ako matiis, ay con todo effort naman ito para mapansin ko siya.
Kasalukuyan kami ngayon na nasa meeting area. Nakaupo malapit sa kanyang upuan. Nakakahiyaman sa ibang mga taong kaharap na talaga namang may sinasabi sa buhay. Katabi ko sa kaliwa si James na kanyang secretary at nasa kanan ko naman si Dustin. Napasimangot ako sa babaeng maganda na katabi din ni Dustin. Maganda ito at halatang anak mayaman. Sexy din ito sa suot na super hapit sa katawan. Kitang-kita din ang cleavage nitong sinadya atang ipakita. Napaka-professional din ito kung kumilos at sa tuwing magsasalita ito ay para bang nangaakit sa boses nitong parang anghel. Napapansin ko din na panay ito tanong kay Dustin at napapansin ko pa kung paano itong minsan napapayakap sa braso ni Dustin. Itong isa naman ay para bang feel na feel ang ginagawa ng babae na si Zezzy Agustin. Tuwing napapatingin naman ito sa akin ay grabe kong umirap. Kung wala lang siguro kami sa gitna ng meeting ay baka katulad lang din ng ugali nitong si Hailey Virus. Hindi ko naman maintindihan ang mga pinag-uusapan nilang business at sabayan pa ng pagkainis ko sa babaeng si Zezzy. Ay nag-excuse ako para magbanyo. "Where are you going?" Salubong na tanong ni Dustin. "Comfort room lang ako. Excuse me." Sa loob-loob ko ay gusto ko na itong singhalan pero dahil nasa gitna kami ng meeting ay ngiting aso na lamang ako at lumabas ng kwarto. Nang makabanyo ay humarap ako sa salamin. Nakakaramdam talaga ako ng pagkainis sa totoo lang. Ayoko mang aminin pero talagang selos na ito. Kaya ang ginawa ko na lang ay nag-retouch ng mukha at nag-lipstick. Inayos ko ang dress ko at ipinababa panang husto ang pang-itaas para lalo pang lumitaw ang maputit makinis kong mga balikat. Tinaas ko ang mahaba kong buhok at pinusod ito. Nag-iwan lang ako ng iilang hibla ng buhok para kaakit-akit namang tingnan. Nagpabango din ako ng husto. Ewan ko ba pero gusto kong higitan ng babaeng pabebe na iyon na kung todo dikit kay Dustin na para bang tuko. Nang masatisfy sa itsura ay lumabas ako. Nakita ko pa sa akin dinaraanan ng mga mukha ng ibang empleyado na sobra ang tingin sa akin. Kadalasan mga lalaki na halos mabali na ang leeg. Gusto kong matawa sa itsura nila pero ayoko at baka isiping feel na feel ko na maging maganda. Pero totoo naman, pero kay Dustin lang gusto ko magpaganda syempre. Pumasok muli ako sa meeting area at ganoon na lang ang gulat ko dahil halos lahat ng tao sa mahabang mesa ay sa akin nakatingin na para bang nakakita ng Diyosa. Si Dustin ngayon ang nakatayo at nag-explain sa harap pero naputol sa biglang pagpasok ko. Napalunok ako dahil ibang klase na naman ang titig sa akin ni Dustin. Napababa ako ng tingin dahil nakaramdam ako ng hiya. Kainis naman no? Napataas ang isang kilay ko dahil ang inuupuan ko kanina nakatabi ni Dustin ay inupuan na ng walang iba kundi si Zezzy. Hindi pa ba siya nasiyahan sa kanyang upuan kanina at lumipat pa sa pwesto ko? Nakita ko siyang kuntodo taas ng kilay at tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa. "Stop staring at her and focus for this!" Inis na sabi ni Dustin. He is getting cold and bossy again. Nakabusangot na naman ang mukha nito na tumingin sa akin. Nakita ko pa na sumanya si James at para bang namutla. Kaya wala sa loob ay umupo ako sa pinakadulo na may bakanteng upuan at napatingin ako sa aking katabi na halos mapunit na ang labis at hindi ng pagkakangisi. Kanina ko pa ito napapansin, simula nang pumasok ito sa loob ng kwartong ito na halos hindi na maihuwalay ang tingin nito na sobrang malagkit. Wapo din naman ito at mukhang mabango pero hindi ko feel. Nginitaan ko na lang ito. Nagulat ako nang may kumalabog na malakas kaya napaharap ang aking paningin. Sa Dustin na may hawak ng solid na bagay. Hindi ko alam kung ano iyon pero bumagsak iyon sa glass table na nasa aming harapan. Napasingap na lamang ako sa inakto nito. Matapos ang ilang oras ay natapos din ang nakaka-boring na meeting. Halos makatulog na ako dahil hindi ako makarelate sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Ayoko na ring bigyan ng pansin itong katabi ko na halos walang tigil sa pagkakangisi. Ramdam ko din ang mabagsik at matatalim na mga mata ni Dustin. Marami nang nagsialisan pero itong si Zezzy ay halos gusto na atang maging tertiary dahil wala na atang balak na kumala sa braso ni Dustin. Mga animal, ang sasarap nilang pagbibigwasan. Sa James naman ay ang bilis ng mga kamay sa pagsusulat at sabayan pa ng nasa harap nitong laptop. Tatayo na rin ako dahil naiinis na ako sa kapaligiran ng may magsalita sa aking tabi. "Hi, Miss Beautiful. My name is Rudy Santos." Pagpapakilala nito sa sarili. Ngumiti ako dito. Pwede na itong pagtiyaga ang kausapin, pampawala ng sama ng loob sa ibang nilalang. "Hello, I'm Tanya." Magiliw ko sagot at nakipag-shake hands dito. "Wow, beautiful name for a beautiful girl like you." Thanks." Sabi ko na lang.
Bukod kay James, secretary ka rin ba ni Mr. Dustin J. Wright? No. Girlfriend? No. Kamag-anak? No. Then what? Nagtataka nitong tanong. Private nurse. Magalang kong sagot. Oh wow, hindi ko akalain na nurse ka pala. You look so very beautiful. Thanks. Ngiti ko dito pero gusto ko nang mapangiwi sa paraan ng titig nito. If you don't mind, can I get your number? Yes, I mind. Kaya umalis ka na bago pa ako maging kriminal ngayon. Bulyaw ni Dustin na aking ikinagulat ng husto. Hindi ko alam na nakalapit na pala ito sa akin. Nakita ko pang napanganga si James habang hawak nito ang laptop. Ang babaeng tertiary naman ay nakasimangot ang mukha at mataray na nakatingin sa akin. Hey, Mr. Wright, easy ka lang. Gusto ko lang magpakilala sa personal nurse mo. Wala naman sigurong masama. Si Rudy na akala mo'y walang pa kasi nakikitang pagdidilim ng mukha ni Dustin. Ipakilala mo naman kay Mr. Santos ang personal nurse mo, Dustin. Malay mo, Dustin na nila. Sabay hagikik nito. Biglang umakyat ang dugo ko sa aking ulo sa sinabi ng tertiary na ito. Ano akala niya sa akin naghahanap ng jowa? Kung suntukin ko kaya ang bunganga nito. She is not my personal nurse. She's my fiancé. Lahat kami napalingon sa sinabi ni Dustin. Halos ikatalo ng aking puso ang salitang sinabi nito. Ano daw, fiancé? You! Get out! Singhal nito kay Rudy. Nakita ko naman ang pagkapawis sa noon ni Rudy kaya mabilis na nagpaalam ito. Isa ka pa! Get out! Galit na sabi nito kay Sazi. Mangiyak-ngiyak itong umalis matapos sigawan ni Dustin. Nakaramdam naman ako ng habag dito. Kahit na wala na itong ginawa kundi antarayan ako. Nang makaalis si tertiary ay mabilis ako nagsalita. Hoy, grabe ka! Hindi mo kailangan mamahiya? Wala itong sagot bagkus ay hinawakan itong aking kaliwang kamay at lumabas. Matapos ang eksenang iyon ay wala kaming imikan ni Dustin. Hindi kasi maipinta ang mukha nito. Bukod sa napakadilim na ay nakabusangot pa. Hindi rin ako umimik at baka bulyuan lamang ako. Hindi rin ako nakadikit sa kanya at nasa malaking sofa niya ako nakaupo. Ang ginawa ko na lang ay kinuha ko ang earphone ko at nagpakabisi sa cellphone ko. Nanood ako ng K-drama na inirekomenda ng kapatid ko. Akala ko ay matatapos ang araw ni iyo na katahimikan lang sa amin dalawa pero nagkamali ako dahil nagpabebe na naman itong bakulaw. Kumain kami na magkasalo habang sinusubuan ito. Nang matapos ay medyo lumiwanag na ang mukha nito pero nakasimangot pa rin. Saktong alas 5 ng hapon nang bumaba na kami para umuwi. Malapit na kami sa kanyang kotse nang may tumawag dito sa kanyang cellphone. Napatingin ito sa caller at lumingon sa akin. Hintayin mo ko, sasagutin ko lang ito. Sabi ni Dustin at tumalikod na sa akin at lumayo. Napasimangot ako. Hindi ba pwedeng sagutin na lang niya ang tawag kahit nandito ako? Lumayo pa talaga. Halatang may itinatago. Nainis ako. Tanya Cortez! Natigilan ako dahil sa pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Napalingon ako sa kaliwang banda at nagulat ako sa patakbong tao at papunta ito sa akin. Si Anton. Oh, finally nagkita din tayo, Tanya. Masayang bati nito. Ngumiti ako dito. Kumusta, Anton? Kailan ka pa nakabalik dito? 3 days ago pa. Alam mo bang dumiretso agad ako ng ospital para lang makita ka? But unfortunately, wala ka na daw dun. Malungkot nitong sabi. Babalik pa rin naman ako sa ospital. Ano ka ba? Natatawa kong sagot dito. Saan ka ngayon nagtatrabaho? At anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Anton. Inirekomenda kasi ako ng boss ko na maging private nurse. Tipid akong ngumiti. I see. But how long? Depende, hindi ko pa alam eh. Ano ulit ang ginagawa mo dito? May pinuntahan ka ba dito? Makulit na tanong nito. Ako naman nangangapa kung ano isasagot ko kay Anton. Andito ba naman ako sa isang sikat na kumpanya na pagmamay-ari ni Dustin? Alam nga naman na sabihin ko na inaalagaan ko si Dustin na mas malakas pa sa kabayo. Kwan kasi. By the way, napadaan ako dito para puntahan ng pinsan ko. Pinsan mo? Yeah, but I think some other days na lang dahil nakita na kita. I'm so happy to see you again, Tanya. Nakatitig ang mga mata nito sa akin. Diyos ko po, ano bang klaseng tao ba ito? Sobrang makulit. Kaso nga lang mas matindi sa kakulitan naman si Dustin. Napabuntong hininga na lamang ako. Ayoko naman itong saktan dahil mabuting tao talaga ito. Guwapo na at mayaman. Kaso wala talaga akong maramdaman o konting pagmamahal dito.
Kung alam ko lang na makikita kita dito ngayon, nabigay ko na sana ang surprise gift ko sa'yo. Surprise gift? Kunot no ko dito. Yeah, but I will show you. You're gonna like it. Sabay hawak nito sa aking kanang kamay na ikinagulat ko. Takte, baka makita na naman ako ni Dustin. Ibang klaseng nilalang pa naman iyon. Hihilahin ko na sana ang aking kamay nang may boses na umalingaw-ngaw na aking ikinapikit. What the hell? Galit na boses ni Dustin. Mabilis pa sa kidlat na nakalapit ito sa akin at ito pa ang naghiwalay sa aming kamay ni Anton. Who the hell are you? Si Dustin na humarap kay Anton. Dustin? Anton? Sabay pa silang dalawa na nagkagulatan sa pagbanggit ng mga pangalan. Magkakilala kayo? Maski ako'y gulat sa reaksyon ng dalawa. Yeah, he's my cousin. Si Anton na nagpalipat-lipat ng tingin sa akin at kay Dustin. Cousin? Peste, pakiramdam ko ay nagtambulan ang dibdib ko sa aking narinig. Huwag naman sanang magkaroon ng dilubyo sa dalawang ito. Did you know each other? Si Dustin ngayon ay madilim at sambakol na naman ang mukha. Ako naman ay napipina. Huwag naman sanang magsalita ng kung ano itong si Anton. I know her of course. She's Tanya, ang matagal ko nang nililigawan. Walang gatol na sagot ni Anton. Parang gusto ko na lang na maglaho sa sandaling ito dahil ramdam na ramdam ko ang kakaibang atmosphere sa paligid. Napayuko na lamang ako dahil hindi ko kaya ang pagtingin sa akin ni Dustin. What the hell did you say, Anton? Nililigawan? Nakakakilabot itong paglilinaw sa kanyang pinsan. Is there something wrong? Nakwento ko na sa'yo na may nililigawan ako. And wait, bakit kayo magkakilala? Langya ka, Anton. Pinagkanulo mo pa talaga ako. Matagal na pala niya akong ikinuwento dito kay Dustin. You're right, cousin. Magkakilala kami. At hindi lang magkakilala dahil fiancé ko si Tanya. What? Parang napatda si Anton sa pagkakarinig. Anong fiancé ang pinagsasasabi mo, Dustin? Inis kong tingin dito. Matalim na mga mata niya akong tiningnan at nilingon ang pinsan nito. You better back off, Anton. Sabay hawak ng madiin sa braso ko at nilayasan ng pinsan nito. Tanya, wait! Rinig kong sigaw ni Anton pero ang mokong na Dustin ay walang pakialam na kinaladkad na ako papunta sa kanyang kotse. Binuksan ang pintuan ng kotse at patulak niya akong pinapasok. Halos ibalibag nitong pintuan ng kotse. Ganon din ang ginawa nito nang ito naman ang pumasok sa loob. Wala kaming imikan sa loob ng sasakyan nito. Nakikita ko sa kanyang mga kamay ang pagdiin sa hawak nitong manibela. Naglalabasan ang mga ugat nito at napapakuyom. Kita ko rin ang pag-igting ng panga nito. Itunoon ko na lamang ang paningin sa labas ng bintana kahit wala doon ang aking isipan, kundi sa aking katabi na para bang bulkan na sasabog. Mabilis kaming nakarating sa kanyang mansyon at hindi ko na siya hinintay na pagbuksan niya ako dahil nagkusa na akong buksan iyon at nagkukumahog na makalabas. Halos liparin ko na ang daan makapunta lang sa aking kwarto. Nang makapasok sa loob ay maliksik kong inilak ang pintuan dahil pakiramdam ko ay hindi ako safe sa presensya ni Dustin. Nakahinga ako ng maluwag nang maupo ako sa aking kama at pabagsak kong inilagay sa side table ang aking shoulder bag. Hindi pa rin ako makapaniwala na magpinsan si Dustin at si Anton. Sa dami ba naman ng tao na pwedeng magkakilala, sila pa talaga. Parehas makulit at mapilit. Natigilan lang ako sa pag-iisip ng may kumatok sa pintuan. Mabilis ko itong binuksan. Iha, bumaba ka na makapaghapunan ka na. Si Nanay Lourdes. Sige po nanay, maglilinis lang po ako ng katawan at susunod na po ako. Magalang kong sagot kay Nanay Lourdes. O sige iha, mauna na ako. Tumalikod na ito at sinarado ko ang pintuan. Balik sa akong kumilos para makaligo. Mabilis din ako natapos maligo at isunuot ang komportableng nighties. Ewan ko ba kasi kay Dustin at kung bakit may mga ganoon ako mga isusuot. Nagulat na lang ako. Punong-puno ang dressing room ng mga magagandang mga damit. Nagmukha pa tuloy basahan ang mga damit kong dala. Nang makababa ay tumungo ako sa dining area. Wala ibang tao doon at nakita ko ang nakahain na pagkain. Isang plato lang ang nakalagay sa mahabang lamesa. Makikisabay ba si Dustin? Bakit wala pa siya? Pumasok si Nanay Lourdes. Si Sir Dustin po, Nanay. Tanong ko. Hindi daw siya kakain at busog pa. Hayaan mo na lang iyon at baka busy. Anito at may kinuha sa loob ng fridge. Lumabas na rin ito na may bit-bit. Nagkibit-balikat na lamang ako at kumain. Pakiramdam ko ay ang lungkot ko kanina.
Nasanay na kasi akong kasabay at subuan si Dustin kaya kahit nakakainis man ito ay nasanay na ako sa presensya nito. Parang gusto ko tuloy maiyak. Pinilit kong ubusin ang pagkain. Nang matapos ay dinala ko sa lababo ang pinagkainan nang makita ko ang isang kasambahay na pumasok. Ma'am, ako na po ang bahala dyan. Magpahinga na po kayo. Kaya ko na to. Hindi po ma'am, ako na po ang bahala. Umakyat na po kayo sa kwarto niyo at baka mapagalitan tayo ni Sir Dustin. Napatingin ako sa kanya. Nakita ko siyang yumuko. Sige, pasensya na ha. Salamat din. Nahihiya akong sabi dito. Nakahiga na ako ngayon at katatapos ko lang tawagan ang mahal kong anak. Pinatay ko na ang lampshade sa side table at pipilitin kong matulog na. Kahit pa ginugulong utok ko sa nangyari sa akin maghapon. Pakiramdam ko ay na-drain ang buong sistema ko lalo na kay Dustin na masama ang aura. Tinignan ko ang oras sa aking cellphone. 9:45 PM na pala kaya ipinatong ko sa side table ang aking cellphone at nagkumot na para matulog. Naalimpungatan ako ng may marahan na humahaplos sa aking pisngi. Maya-maya pa ay ramdam ko ang hininga ng isang nilalang sa aking leeg. Naramdaman ko ang pagkagat nito sa aking leeg kaya napamulat ako. Teka, sino ka? Sambit ko na halos mag-init ang buong sistema ko sa paraan ng paghalik nito sa akin. Dustin, ikaw ba yan? Naamoy ko ang hininga nito. Nakainom ito dahil sa amoy alak ito. Ungol nito. Sandali. Naputol ang sasabihin ko nang bigla niya akong halikan. Mabilis na napalalim niya ang halik na ginagawad sa akin. Halos kainin na nito ang buo kong bibig sa paraan ng paghalik nito sa akin na aking ikinaungol. Halos mawala na kami ng hininga nang tumigil ito sa aking labi. Bumaba ang halik nito sa aking pisngi papunta sa aking leeg. Halos manghina ako sa paraan ng paghalik niya sa akin, sabayan pa ng paggapang ng kamay nito sa aking katawan. Sobrang bilis ng mga kamay nito dahil walang pasabing na itaas nito ang aking suot. Huminto ito sa paghalik sa akin at walang habas na pinunit nito ang suot kong nighties. Napasinghap ako sa ginawa nito. Basta na lamang nitong inihagis sa kung saan. Na-expose ng todo ang aking katawan. Nakaramdam ako ng hiya nang tumitig ito sa aking hinaharap. Kahit pa walang ilaw sa aking kwarto ay maliwanag naman ang buwan na tumatagos sa bintana ng aking kwarto. Tatakpan ko na sana ang aking sarili nang mabilis itong dumos-dos sa aking dibdib. Dustin, napapaungol ako sa kiliting hatid ng mapusok nitong halik. It's very long time na nagkita kayo ng alaga ko. Ready yourself, sweetie, dahil ihilang ang pahinga natin. Sabay ngisi nito. Sunod-sunod na lunok ang aking ginawa dahil sa sinabi nito. Nakadagdag pa ng init ang sandata nito na anumang oras ay lalapain na ako. Hinayaan ko na lamang ito sa kanyang gagawin at nagtitiwala ako sa kanya, kaya buong puso akong nagpaubaya sa kanya. Natapos kaming halos lupaypay ako. Hindi ko na kinaya ang matinding pagod sa katawan, kung kaya ay mabilis akong ginupo ng antok at nakatulog. Si Dustin naman ay mabilis na tumayo at pumasok sa loob ng banyo at kumuha ng pamunas. Maingat niyang pinunasan ang buong katawan ng kanyang mahal dahil nakatulog na ito. Nang matapos ay naglinis din siya sa kanyang sarili. Tumabi siya kay Tanya nang nakahubad. Tangang makapal na comforter lamang ang nagsisilbi nilang pambalot sa katawan. Mabilis na hinarap niya si Tanya at hinalikan sa noo. I love you so much, ma, sweetheart. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabayan ito ng pagtulog. Tanya's Personover Voice. Matapos ang nangyari sa amin ni Dustin ay nasundan na ito ng nasundan. Walang pinipiling oras ito kung kailan ito gugustuhin. Ako na lamang ang nahihiya sa pinaggagawa namin. Lagi itong parang sabik na sabik. Ang kawawa ko tuloy na Perlas ay palaging hinang-hina. Kung dati ay walang pakundangan ako nitong halikan, ngayon ay ibababa na lamang nito ang suot kong panty at ipapasok na ang mahiwagan nitong anaconda. Maski sa office nito ay halos muntikan pa kaming maabutan ng secretary nitong si James. Palagi ko itong sinasaway pero ngisi lang lagi ang nakapaskil sa mukha nito. Gusto ko ding magalit sa sarili ko dahil hinahayaan ko si Dustin, pero traidor ang katawan ko. Pero hindi lang pala katawan kundi pati ang puso ko at kaluluwa.
Nakokonsensya din ako para sa pamilya ko dahil pumasok ako dito para mag-alaga pero ano ba itong pinasok ko? Para ako nakipag-live-in na sa amo ko. Natatakot din akong malaman ng pamilya ko lalo pat iniingatan namin ang kalusugan ni Papa. Ang mahal kong anak na si Trisha. Paano ko kaya masasabing kasama ko na ang totoo niyang ama na matagal na niyang hinahanap sa akin? Isa din lagi sa bumabagabag sa akin, si Dustin. Paano ko ba sasabihin sa kanya na siya ang tatay ng aking anak? Sumasakit ang ulo ko. Ang mga bagay na iyon, wala akong lakas ng loob kung paano ko ba ito sisimulang masabi. Oh wait, ang mga kaibigan ko. Bulas ko na biglang pumasok sa isip ko mga kaibigan ko. Ngayon ko lang ulit sila naalala at wala na akong balita sa kanila. Huling pagkikita namin ay 3 weeks ago pa. Kung mag-usap naman kami sa group chat namin ay bihira na lamang dahil may kanya-kanyang pinagkakabisihan na ang mga ito bukod sa kanilang mga trabaho. Napabangon tuloy ako sa aking hinihigaan. Katatapos ko lamang tawagan ng aking anak at pahiga na ako nang biglang pumasok sa isip ko ang magmuni-muni. Wala si Dustin sa aking kwarto dahil may tinatapos daw ito sa kanyang opisina sa kabilang kwarto. Kinuha ko ang aking cellphone nakapatong sa side table. Mabilis ko na binuksan ang messenger at hinanap ang GC namin na natabunan na ng mga bagong messages na hindi ko pa nababasa. Good evening mga beautiful girls. Panimula ko. Nakita ko pa ang last chat. Si Mika iyon. Halos lahat ay nakasin at wala man lang nagtangka na sumagot. 2 weeks ago pa at nilangaw na ang GC namin. Anyari? Maya-maya pa itumunog ang message tone. Si Mika. Oh, finally may nagparamdam din sa group na ito. How's life? Tanya. Insert smiley emoji. Eto ayos naman. Yung iba asa na? Nagsiasawa na ata at marami ng anak. Insert funny emojis. Hey girls! Oy, sino nag-asawa na? Ani Aryan. Hello mga sis. Wow, nakakamiss naman kayo. Ani Lian. Good evening, kamusta kayo? I miss you mga te. Ani Hana. Aba, himala. Nabuhay ulit ang GC na to. Parang kailan lang mga senior ah. Sila lang yun no. Ako nga nauna dito. Saka na busy lang ako kaya ngayon ko lang naisipang mag-open ng GC. Ani ko. Busy din ako no? Ani Aryan. Busy din ako sa konsumisyon dito no? Kaya valid lang na hindi ako magparamdam. Pero once na makaalis lang ako sa pamamahay ng Dracula na ito, papasabugin kong pamamahay nito.